Ayong buntag. Okay. Salamat sa Ginoo. This is my second time nga nakabalik diri og salamat sa Dios sa kahigayunan nga makawali sa iyang pulong. Ug dili ta maglangan anhita sa atong mensahe karong buntag. I want you to open your Bible in the book of Job chapter 17 verse number 11. Job chapter 17 verse number 11. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog palihog verse number 11 atong dunganan pagbasa Job 17 verse number 11. Okay, nana. Verse number 11, ready begin. My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, we thank you for this morning, for this wonderful day. Di amin sa church nag-celebrate sa ika-35 years ani nga simbahan. And thank you, Lord, for this opportunity nga makadala sa imong pulong. I pray that you anoint me and sanctify me. You give me your wisdom and power. And may the Holy Spirit, Lord, maglihok sa mong taliwala. Bahangyo ko sa kadaugan kung sa may mga lama sa sala sa mong kasing-kasing, kuha kini og himo aming takos. Ug tuguti nga ikaw makikistorya kanamo sa imong pulong karong nga buntag. And all the glory belongs to you in Jesus' name. Amen. Makalingkod. Now, ingon ang verse number 11 in the book of Job chapter 17 verse number 11 in the Bible. My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart. Now, the title of the message this morning is Broken Purpose. Broken purpose. Mga katuyuan nga wala na-realize, mga katuyuan nga naguba, wa na dayon. Mao na atong minsay karon, broken purpose. Now, kung imong tanawon ang verse number 11, kana lang sa atong tanawon, iyon ang Bible. Ingon si Job, my days are past. Ang akong mga adlaw ng labay. You know, kung tanawon na to, realidad sa kinabuhi, ang atong mga adlaw di na gito mobalik. Ang atong mga edad, wag yung edad nga ni-atras pabalik pagamay. Ang atong edad nagpasaka gyud, nagpadagko gyud. My days are past. Nang labay ang atong mga adlaw. Tomorrow is another day. Dili na gyud na mobalik. Og tanan nga mga nasayang nga ning labay nga kahigayunan, dili na gyud sad tumobalik. Muna ingon si Job, my days are past. Nang labay ang akong mga adlaw. Ang atong edad, nang labay itong ni edad tag 17, 18, karon tag-asa kay tag-edad. Ang ato sang mga kusog, dili na sad pareha kaniadto sa batanon pa hantod karon. Naka-experience ko nga, ang akong kusog sa bata-bata pa ko, di na gyud pareha karon. Mulabay gyud di ay ang tanan. Amen. Mulabay gyud kamo mga batanon, kusgan pa mo ron. Pero pagpatong ninyo 40, magkahinay gyud, magawa gyud inyong kusog. Ingnan ko sa akong membro, ingon akong membro. Retired engineer siya, ingon siya, pastor. Karon bitaw nga akong edad, dako na, 80 na siya. Kasi karon ba, ang akong mga plano kanang ligdong na kaayo, plaster na kaayo, pero ang akong kusog wala na. Sayang akong mga plano nga wala na ko'y kusog. Natao sa akong unahuna, kung karon nga di pa ko pareha niyag edad, karon nga panahon, tarungon na ko akong mga plano, iligdong na ko ang mga plano, karon pag abot na ko anang nga panahon, plaster ako, nakapahilo na ako sa akong kinabuhi. Nga pag abot anang edad, dili na ko magplano pa, kay naplasta na daan. Kay musugot mo sa dili, moabot ang panahon, nga nindot na kayo ang imong plano, pero wa na kay kusog. Ingon si Job, my days are past. Pero ang problem is, my purposes are broken off. Ang akong mga katuyuan, wa gyud na dayon. Ang akong mga goal sa kinabuhi, wa gyud na dayon. You know, sometimes, makaingon ta nga, kasayang, mo kita na ni akong pangandoy sa akong kinabuhi, wa gyud na dayon. Nangandoy gyud na akong madato, wa gyud ko na dayon. Nangandoy gyud na ako mahimong professional, wa gyud na dayon. Ingon si Job, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart. Ang katuyuan sa akong kasing-kasing, wa gyud na dayon. Ang mga plano, siguro I do not know kung sa inyong kinabuhi na amoy mga plano nga, wag yun na-realize.
Wa gyud nahitabo. Pero sa tinuod, salamat nga naipulong sa Dios nga kana biya imong nga plano, kana imong pangandoy, pwede biya nang ma-realize. Amen. Pwede biya nang matuman. Now, sa tinuod, importante sa kinabuhi nga ang imong ginahimo na purpose. Naituyo ba? Ni-eskwela ka, naituyo nganong ni-eskwela ka. Nanarbaho ka, naituyo nganong nanarbaho ka. But dili pwede nga naa kay gibuhat nga wala kay purpose. Dili pwede nga na kay gihimo nga wala lang pastor kanang lipas oras lang on, lingaw-lingaw ni ako. Dili gid pwede. Kay ang purpose sa kinabuhi mo na muhatag og direksyon. Nganong imo man ang gisudlan, nganong imo man ang gihimo, na di gyud pwede nga way katuyuan. Sama sa kinabuhi ni Job, wala biya si Job nang namuhi siya nga wala lay katuyuan. Dili pwede ang kinabuhi walay katuyuan. Amen. Dili pwede. Na kay gihimo, naagi purpose nganong gibuhat nimo na. Naagi katuyuan nganong gihimo nimo. Na kung tan-aw na to si Job, atong tan-awon ang mga butang ba nga nganong importante man juning naday tumong ang imuhang mga plano. Ilisod man kay natay plano nga waday tumong. Kung tan-awon ninyo, importante ba ang purpose sa kinabuhi? But the Bible said in book of Proverbs chapter 20 verse 18, ingon sa Bible, every purpose is established by counsel. Ang tanang mga katuyuan sa kinabuhi, mapundar na pinaagi kung naay magtambag nimo. Unsa imong plano, unsa imong katuyuan. Ingon ang chapter 15 verse number 22, without counsel, purposes are disappointed. Kung may magtambag nimo, kanang imong mga plano, ma-disappoint lang na. Manang importante kayo nga, sa dahang imo nang gihimo, naadjog kay tuyo nganong gibuhat nimo na. You know, last year, nisulod ko na ako'y nahimo tong something murag lain paminaon sa uban. Nisulod ko company. Last year lang. Nisulod ko company. Company sa Bahog. Kauban, kalaban sa Bimig, sa Pilmico. Mga inana nga company. Nisulod ko. Wala kabalo ang mga tao. Nganong nanarbaho man ko sa company? Pero wala sila kasayod sa akong tuyo. Nganong nisulod ko sa company? Since 2012 until now, ang ako yung ginabuhat is naging ko sa farm, na ako'y poultry. Gusto ko nga ma-master na ko ang poultry. Ang gihimo na ko, nisud ko sa company, akong tuyo, ang akong purpose, makuha na ko ang knowledge unsaon pagpadagan ang poultry. Isud ko sa company, nagdala ko almost 20,000 heads nga manok within entire Agusan del Sur. Sadang na ako dito nakita na ko unsaon sa pagpadagan. Tanang problema sa poultry, open me tudluan sa doktor sa company. Until such time nga, nakuha na ko ang knowledge sa pagpadagan sa poultry, nananghid ko sa kong pastor. Ikaw, pastor, undang na ko sa company. Siya, sayang kayo ang imuhang incentives. Dili ko masayang sa akong incentives, sa akong sweldo, kaya ang akong tuyo sa pagsud, ang knowledge naman. Makuha lang nako ang knowledge. Kaya dili man ko professional nga nako'y background sa animal science, sa na pag-atiman. Ang akong tuyo, ang akong mindset, kung mo-eskwela ko, mugasto ko para ko makakuha og knowledge. Pero kung mo-direkta ko sa company, silduhan ko sa company, pero makuha na ko ang ilang knowledge. Pag ingon ako, muundang ko, di mo sugot ang company, kaya wala ko'y technician nga nagdala sa among lugar. Kung hindi na ako muundang sir, ang akong tuyo, salamat ko nga wala ko napakya sa akong purpose nga misulod ko para makuha na ko ang knowledge. By the grace of God, until now, bisag wala na ko sa company, tanang bahog sa Agusan Sur nga mahalin, tanang poultry nga mamahog sa manok, na ako'y 30 pesos per sack. Bisag wala na ko sa company, wala ko na mahog, pero umaabot og 1,000 kasako ang bahog nga mabahog sa Agusan Sur, na ako'y 30,000 ang buwan. Sometimes, nalipay ko nga, ako nakita, ang akong tuyo, nganong misulod ko, is makuha lang nako ang knowledge. Wala na broken akong purpose, kundi nagamit nako sa akong buhion. Lisod kayo, sa tinod, lisod kayo nga naa kay gihimo nga ang imong katuyuan dili nimo makuha. But sa tinod sa Bible, adunay mga rason ngano
nga ang mga purpose nimo sa kinabuhi nganong wala man gyud na realize. Nganong wa man gyud natuman. Na tanaw ha, atong tanawon, nganong si Job, ang nganong namuhi man gyud si Job. Now, wala ko nag-ingon sa inyo nga mamuhi mo, but atong tanawon nganong si Job unsa may purpose sa iyahang pagpamuhi? Unsa may iyahang purpose sa iyahang pang-iyahang resources sa iyang panginabuhi? Tanaw ha, ingon sa Bible. Job chapter 1 verse number 3. Tanawon niyo Bible. Job chapter 1 verse number 3. Ingon si Job, his substance also is 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the earth. Natanaw ha, o sa may purpose. Abi ninyo, kung dili mo kasabot sa katuyuan ni Job, nganong ingon ana ang kadaghan sa iyahang karnero, ingon ana ang kadaghan sa iyang camels, ingon ana ang kadaghan sa iyang baka, o sa may purpose. Kung dili mo masabtan sa iyang katuyuan, sir, maingon mo, kakapoy po ng trabaho aoy. By the grace of God, karon na ako'y mga almost 1,000 heads kamanok sa balay. Muna akong ginabahugan, ina kadaghan. Sa tinod kung magtanaw mo, kung wa mo kasabot sa iyong tuyo, di gid mo kasamok-samok maning trabaho ka, baho banig ite. O ga usik-usik sa oras. Pero kung nakasabot mo sa inyong purpose, makaingon jud mo, dungagan ko pa ni. Munang si Job, ang iyang substance is 7,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 she-asses, great household. Tanaw ha, o sa may purpose. Kung inyong tanawon ang tuyo ni Job, nganong namuhi magyud sa daghan. In verse number 5, tanaw ha, iyon na Bible, verse number 5, and it was so, tanaw ha, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offering. O sa purpose nga nung si Job, namuhi magyud sa daghan. Iyon sa Biblia, para sa iyang offering sa Ginoo. Para sa iyang offering. Kaya ilang offering kani adto naman sa mga mananap. Munang iyang isa sa iyang katuyuan, nganong gi-engage siya sa mga buhion, ang iyang tuyo para sa nasa ika-offering sa Ginoo. Amen. Sa tinod, nindot baya nga panahon sa panimbahon na atay ka-offering. Ako nalipay ko by the grace of God, last year akong first fruit is 150, ug sa grasya sa Ginoo akong nahatag 200 kapin. Nalipay ko ba sa tinuday, ang katuyuan dili nimo mahimo na kuwa kay katuyuan, ug ang isa sa katuyuan nganong buhaton nimo na kay ma-offering sa Ginoo. Munang kun nimo tanawon, ka anytime ang mga anak ni Job na sila'y buhaton, magkuha sa siya mga buhion na aron ma-offering niya ang iyang tuyo sa iyang pamuhi para na siya ma-offering sa Ginoo. Ikaduha, dili lang iyang i-offering kundi para sa iyahang pamilya, para sa iyahang panimalay nga naa siya magamit sa iyahang pamuyo, ka magparty iyang mga anak, iyahang mag-ihaw sa dito, naa siya mahimo. Salamat sa una, naay mga pastors maato sa balay. Mingon sila, Pastor, lisod Miss Ministry. Ako silang tudluan, mo ni, buhaton ninyo, kalingaw mong pamuhi. Pamuhi mong manok para di mo maglisod, na mo'y sudan. Siya, wa may bahog. Ay mo kahadlok kung wa mo ibahog. Kaya inig pamahog sa silingan, ang imong manok mo adto na dito. Mukhaon na nag-apil dito sa silingan. Di, pag uli, busog na imong manok. Karon salamat ko sa Ginoo. Daghan pastor, madunggan ako sa among lugar. Maingon sila, kami basta lisod mi, manok among sudan. Muna ako madunggan sa ila. Do, sa amo, muna ang amo ang kinabuhi for how many years nga kung wala mi kwarta, isa ka simana, manok gina tanan sudan. Nga may daghang manok. Ang ubang pastor, muna po ako madunggan karon nga, lisod mi pero manok among sudan. Giingnan kog giingnan kog pastor ba idaran. Ikaw di ay nga pastor, may utok aning mga pastor nga namuhi og mga manok? O, ako bitaw pastor. Kaysa magkutoy ilang tiyan, kaya wa sila sudan, nga pwede ra man tana nga mamuhi ra mo da, di man na makaguba sa inyong panahon. Ang akong ginatudlo kanunay, time management ra gud ni. Time management ra gud. Unsa man kang orasa mo mata? Amen. Unsa man kang orasa mo mata? Mo sa tinod, church, dapat makasabota unsay atong katuyuan nganong gihimo nimo na. Kung nanarbaho ka, dapat nakasabot ka unsay purpose sa imong pagpanarbaho. Amen? Kung ni-eskwela ka, unsay purpose sa imong pag-eskwela. Hello? Yeah? Dapat na ikatuyuan. And then kung imong tan-aon, dili lang nga sa iyahang
Tanawa, kung tanaw ninyo ang kinabuhi ni Job, usa sa purpose sa iyang pagpamuhi, iyang offering sa Ginoo. Ikaduha nga purpose sa iyang kinabuhi, ngano namuhi siya para sa iyang pamilya. Tanawa, ikatulo ang iyang purpose sa iyang pagpamuhi. In chapter 29, verse number 4, tanawa ninyo. Chapter 29, verse number 4. Unsay purpose ni Job? Nganong daghan na Job buhion si Job? Ningon si Job sa verse number 4. As I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle. Ingon si Job, nakita niya ang sikreto sa Ginoo. When I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle. Nakita niya ang sikreto sa Ginoo. Unsay iyang gihimo, unsay iyang sikreto, unsay iyang purpose, iyang pagpamuhi. Verse number 12, tanawa. Verse number 12. Ingon si Job, because I delivered the poor that cried. Katong pobre nga paghilak sa kalisod, iyahang matabangan. Pa ang tuyo ni Job, nganong nagbuilo siya og pamuhi, para kung naay mga manginahanglan sa iyang tabang, naasi matabang. You know, sometimes, sakit kay sa tungunahuna, nga naay parente, naay igsoon, naay amigo nimo, nga manginahanglan sa imong tabang, yung hagi kay matabang. Sakit kay, pero yung si Job, yung si Job, nganong namuhi siya ang iyang tuyo, because I delivered the poor that cried. Kung naay nanginahanglan, ako matabangan. Amen. And the fatherless, and him that had none to help. Tanawa yung si Job, katungay makatabang, akong tabangan sa tinud Kristohanon. Lisod kaayo mo tabang, kung ang ikaw nga Kristohanon, tabanganan sad. Lisod kay mo tabang, oy. Tabangi ko ba niya, ikaw wasay kay ikatabang. Pero yung si Job, nganong nibuilo siyang pamuhi para makatabang siya sa mga nanginahanglan. Hello? Sabi ninyo, bisan pag naiin nyo, kung wasan mo'y kasing-kasing mo tabang, nadigit sa di mo tabang. San pag namoy kwarta, wagay mo'y kasing-kasing mo tabang, digin mo tabang. Pero si Job, namuhi siya, naasay resources, iyang katuyuan para siya makatabang. Ingon ang verse 16. Okay, tama. Ingon si Job, verse 16. 15. I was eyes to the blind, and feet was to the lame. I was a father to the poor, and the cause which I know not to search out. Saan ang ingon si Job? Mura na siya nahimong amahan sa mga pobre. Kung naay mga pobre na problema, sa iya hamudagan. Hello? Kanunay ko makadungog sa akong pastor. Ngano akong pastor maningkamot siya nga i-bless mo lambo siya. Ang kanunay na ko madunggan para siya makatabang. Kaya nindot ba ang kinabuhi nga makatabang? Amen? Okay. Now, ang atong mensahe, ato nakita unsay katuyuan ni Job sa iyang pagpaningkamot. Unsay iyang katuyuan, unsay iyang purpose. Now, ingon si Job, mo to iyang purpose, maka-offering siya para sa iyang pamilya, o makatabang siya. Muto iyang purpose. But ingon si Job sa chapter 17 verse 11, sa my days are past, my purposes are broken off. Ang iyang katuyuan wa nagyud nahimo, wala na niya nabuhat. Ngano man, ang iyang mga buhion nangadamage man. Di ba ingon ang Bible, ang mga kaaway gikangker ang iyang mga buhion, gipangawat ang iyang mga buhion. Paingon siya, wa na nadayon ang iyang purpose nga bis kay naningkamot siya para makatabang, wa na nadayon kay nabagsak man si Job. Hello? Wa na, di na siya katabang. Napaminaw Kristohanon. Atong tanawon karong buntag, unsay mga hinungdan ngano ang mga purpose nimo sa kinabuhi dili madayon. Hello? Nagplano ta kag negosyo, wa gyud nadayon. Isugdan nimo, largo kabagsak. Plano kag pamuhi. Wa pod, nakoy amigo nga pastor gisiran nako nga mao ni ang potensyal sa manok. Kay kana magtudlo ko sa tisda, anay mga estudyante magtudlo ko sa tisda sa poultry. Una nga butang akong ipakita nila unsay potensyal sa pagpamuhi. Asay dakong income ang baboy ba og manok. Muna akong itudlo. Nainganyo ang pastor. Dagan siya sa langihan, palit siya manok, daghang kayo. Kaysa ay dako dinig income kaysa baboy. Hikot nga skilid sa simbahan. Pagabuntag way nabilin gikaon sa iro. Hingon siya, mo pagi kang pagsugod largo man kabagsak. Ba, nay mga purpose nimo sa kinabuhi nga wa gyud na dayon.
Plano nimo mo abroad ka, wa gyud na dayon ni abroad. Manarbaho ka, wa poy mo dawat. Ngano man ni ako mga purpose nga plano nako sa kinabuhi, di man gyud madayon, di man gyud ma-realize. Og ningon si Job, my purpose is broken off, wa na gyud na realize. You know, nay mga butang nga hinungdan ngano ang ato mga planos kinabuhi dili ma-realize. Verse number 14 in book of Job 33 verse number 14. Sige, what are the purpose ngano ang mga hinungdan ngano ang mga katuyuan nimo sa kinabuhi wa nadayon? Tanawa yung na Bible. For God speaketh once, yet twice, yet man perceive it not. Makikistorya ang Ginoo kaisa kaduha, pero ang tao di gidaw makasabot. Di siya makapamalandong, di siya makamatikod nga ang Dios nakikistorya na din niya. Verse number 15, tanawa, verse 15. In a dream, in a vision of the night, when the deeps sleep full upon men, and slumbering upon the bed, sayang matug siya, yung ng Bible, verse number 16, tanawa, o sa yung 16. Then, he openeth the ears of men. Samtang natulog daw ka, samtang lami kay mong hinanok, ingon ng Bible, giabrihan sa Dios ang imuhang dalunggan, and sealeth their instruction. Samtang natulog ka, gitudluan kas Ginoo, gitagaan kag instruction mo na sometimes, maghigda ko, akong nauna, piyong akong mata, pero akong nauna, galihok. Sometimes natulog ka, nga wa ka bantay nga ang Ginoo, nakikistorya na dahil nimo. Ang pangutana, unsay giistorya sa Dios sa imo? Verse 17, tanawa. Verse 17. That he may withdraw from his purpose. Tanawa, samtang natulog ka, nakikistorya ang Ginoo. O ang tuyo sa Ginoo sa gistorya ka, that he may withdraw man from his purpose. Para nga mu-withdraw ka sa imong purpose, nga di nakapadayunon sa imong katuyuan. Nakiplano ko mo abroad, pagagabi nakikistorya ang Ginoo. Ayog dayon. Pagkaugma, di nakaganahan mo abroad. Hello? Plano ko manarbaho. Labi panikan na kagpanarbaho. Pagkaugma, wa nakaganahi. Kay wa kakabantay, nakikistorya na dayang Ginoo sa imo, ayog dayon, withdraw sa imong tuyo. Hello? Magnegosyo ko. Nakakita lang ka og murag, risky man adi na po da kaya mo dayon. Hello? Tinood, tanang butang sa kinabuhi, tanang panginabuhi, risky. Mayroon mo basakan, risky ang basakan. Di man ka mag-control, di man ikaw control sa panahon, mo bagyo, mo init. Ingon sige no, samtang natulog ka, tanan ni mong plano, itagang kag instruction sa Ginoo pagkatulog nimo, ingon sige no, withdraw your purpose. Ayog dayon. Ayaw nagtiwas sa imong plano. Ngano man, sige no, and hide pride from man. Ang hinungdan di ay, number 1, ang broken purpose, ngano ang imong toyo dili madayon, kung ang imong purpose makahatag og garbo nimo. La broken purpose, nganong dili man madayon imong toyo, kung kanang imong toyo makahatag og garbo nimo. Munang usay makadungog ka, sige lang, makatrabaho lang ko, makanegosyo lang ko, madato lang ko, naalam ko yung income, makasakyanan lang ko. Abi nyo, kana nga mga statement, revenge mo na. Pag naa sa imong kasing-kasing nga, makabalos lang ko, tanan imong plano, di gidna ipadayon sa Ginoo. Nga naman, yun sa Bible, God resisted the proud. Tanang plano sa tao nga naigarbo, babagan gina sa Ginoo. Munang kung ang imong plano, makahatag o garbo nimo, mausab, kana naman lang negosyo ha, makapaguba sa imuhang kinabuhi, mo garbo na ka, kinsa na ka, makasakyanan lang ko, di tagid mo pasakyon. Mani, madato lang ko, di tagid mo pahugmon. Hello? Silang, makatarbaho lang ko. Yan, makikitabang na ko, di tagid katabangan. You know, that are all revenge. Pa kung revenge na gali ang imuhang kasing-kasing, tanan nimong planos kinabuhi, di nagyud na madayon. Pagtulog nimo, anang adlawan, lami pa imong plano. Pagtulog nimo pagagabi, pagabuntag, di nakaganahan sa imong gihunahuna. Ngano man, ingon ang Ginoo, withdraw. Ayaw nagdayon na, kay muhatag naggarbo nimo. Amen? Ngunang, ngano man nga wa man
gwapon ta na nga negosyo, basin nakita sa Dios nga sa unahan na igarbo ang kasing-kasing. Tanaw gud. Ingon ang Bible, Proverbs chapter 29, verse number 23. Tanawa, yun ang Bible. A man's pride shall bring him low. Ang garbo sa tao, mo na'y muhatod paingon sa ubos. When chapter 11 verse number 2, when pride cometh, then cometh shame. Munang dili ka ipadayon sa Ginoo sa imong purpose, kay kung padayon na maulawan na manggihapon. Munang sometimes ang purpose sa kinabuhi, ang plano nimo sa kinabuhi, ang katuyuan nimo wa gidayon. Nakita sa Dios nga basin mo garbo ka pag-abot sa panahon. Amen. Muna kung naamoy giplanuhan, una nga butang pangayo agid sa Ginoo nga dili mo garbo imong kasing-kasing kung mulambo ka. Amen. Once mulambo ka, ayaw gyud tuguti nga imong kasing-kasing mo garbo kay mao ra ginay makapabagsak. Amen. The reason of broken purpose, number 1, purpose that can cause pride. Kanang tuyo nimo nga makapagarbo ra nimo kung ngandiyo nas Ginoo. Amen. Pastor, wala man ni si Job, pastor, nag-pride. Nganong nahagba magyapon si Job? Wala may garbo si Job. Faithful man sa Ginoo. Nganong nahagba man si Job, pastor? Okay, ikaduha, tanawan ninyo. Unsay mga hinungdan. Number 2, a broken purpose, ang hinungdan, broken for a greater purpose. Naguba, wa na dayon ang maong plano, na failure, na bagsak, kay ang katuyuan sa Ginoo, naapay nindot pa nga plano. Hello? Naapay nindot nga plano. Tanawa, ingon ang Bible, nabagsak malagi si Job, wa man say pride. In Job chapter 1 verse number 15, in the Bible, and the Sabians fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servant with the edge of the sword, and I only escaped alone to tell thee. Gipanguha ang tanang buhion ni Job. Verse 16, while he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is falling from heaven. Tanang ka, ang kilat, gisunog ang tanan niya nga mga mananap, nangamatay ang mga karnero. Na failure malagi si Job, nasunog malagi. Nakasuway na magsunog? Kami kasuway na magsunog. Di lang to kilat ang amoa. Nasunog yapon. Ang amoang asset. Pero paminaw, kung di mo tanawon, failure si Job. Nangagikawat, gikilatan ng uban. Verse 17, while he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels. Gipangawat na pod. Kung imong tanawon ba, tanan mga buhion ni Job, nangawala gid sa iyang kamot. Nganong naguba man ang mga plano ni Job, nga faithful man siya sa Ginoo. But you know, nganong nahihatabo to, tungkol ang Diyos na pay greater nga purpose sa kinabuhi ni Job. Amen. Alam mo, kung magtanaw mo sa book of Haggai chapter 3 verse 17, tanaw mo Bible, Haggai chapter 3 verse 17, ingon ang Bible, although the fig tree shall not blossom, bisan ang fig tree wa na munga, neither shall the fruit in the vines, awa po'y bunga ang mga vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stall. Ingon pa ni Habakuk, bisan pa og ang mga buhion nga matay, nga failure ang mga buhion. Ingon si Habakuk verse number 18, yet I will rejoice in the Lord. Yet I will rejoice in the Lord. Sometimes ngano usahay bitaw nganong ang atong kinabilita mo success, kay kung naalay gamay nga failure, ma-discourage sa mandayon ka. Pero ingon ang Bible, sa dihang naay failure, yet I will rejoice in the Lord. Bisan pagwa na munga ako mga tanom, bisan pag ang mga bihoon nga matay, malipay lagi hapong ko sa Ginoo. Hello. Sometimes pag naanay failure, mawa na jud ang kalipay sa tao. One day nanawag akong caretaker, pastor, ay namatay sa manok, nahikog sa net. Pila ka buok? 11. Siya na kag 11 ka buok, dungan ka matay, that is 5,500. 5,500. Dungan ka matay. Ko, ilubong ninyo, ay ko pakita kay magsakit akong buot. Sa di pa kumuan ha, ilubong. Pero,
Bisan pag mga matay ingon si ingon ng Bible, malipay ra gihapon kas Ginoo. Hello. Yet I will rejoice in the Lord. Malipay lang gihapon ta. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. Bisan pa og mga failure ta sa atong panginabuhi, kami dito daghan kay mig failure in terms of mga inana nga mga resources. Bisan unsa daghan kay mig, pero wa gid na nakapaundang namo sa among gibuhat. Lipay ra gyapon me. Kabalo mo unsay hinungdan ngano nga bisan pag nga failure me padayon na gihapon. Ngano man, ingon ang Bible. Book of Joel. Tanawan niyo ng Book of Joel, chapter. Okay. Book of Joel. Tawa, ingon ang Bible sa Book of Joel chapter 2, verse number 25. Nganong malipay ra man gihapon? Kadaghang panahon na failure ko sa akong mga gibuhat. Pero ingon pa ang Bible, and I will restore to you the years that the locust hath eaten and the cankerworm. Ang giingon sa mong verse, tanan nga mga losses nimo, ibalik ra biya sa Ginoo. Kung di mi mahadlok nga bisan pag mga unsa na diha, padayon sa 2012 nagsugod kog poultry until now 2026. Wa jud ko ni undang. Nagsugod kog poultry. Wa daghan kog failure, pero wa ko ni undang. Ang tanan na kong losses, uy gipangbalik ra po sa Ginoo. Salamat ko last week nahalinan ko og 100,000 sa 200 ka manok, nahalinan ko og 100,000. Napay kaming 400, that is 200,000. Nalipay ko nga katong mga losses, pila ra man tong namatay sa kadako mas gihapon ang halin. Pero kung imong tanawon Bible, ayaw mo kahadlok nga kung naay mga failure, kay naay Ginoo mo restore. Amen? Ay kahadlok, i-restore naman sa Ginoo. Manang kami, di mi mahadlok. Nito ako i-restore sa Ginoo. Tanawa ang Bible, ang 7,000 sheep ni Job, giunsa man sa Ginoo in the book of Job chapter 42 verse number 12. Giunsa man sa Dios. Ang 7,000 sheep, pila may unsa na may nahitabo? Job 42 verse number 12. Sige, tanawa. Yun ang Bible. Ang 7,000 sheep. Okay. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep. Ang iyang 7,000 nahimong 14,000. Hello. Amen? Nakita ninyo? Nga, naguba lagi ito iyang plano pilmero. 7,000 na to, pero sa diyang gi-restore sa Ginoo, ang 7,000 nahimong 14,000. Amen. Oh, pila man kabuk iyang camels? Ang 3,000 camels si Job. Pag abot niya, pila naman? For he had at 14,000 sheep and 6,000 camels. Ang iyang 3,000 nga camels nahimo ng 6,000. Ang iyang 500 kabaka nahimo ng 1,000. Gipang restore tanan. Sa ang iyang asno nga 500 gihimo sa Ginoo nga 1,000. Kay naguba ang pilmiro niyang plano, kay naa di ay dako nga plano ang Ginoo. Last day, nalipay ko, last day, nag-transfer ko sa B, ng Liguan, kasi kailan ng Liguan. Last year pa kami ni Pastor Wesley, bisan asami nga kasagbutan, bangita, anang buyog, anang Liguan, kay mag-B farmi. Tanan na mo nga gibuhi nga mga Liguan ng layas. Mga layas, pila na to ka-box ng layas. Last day, nakita kong Liguan. Wagi ko katog, gikuha na ko sa kahoy, gibalhin ako sa box. Siyog tawag sa caretaker. Ang Liguan, kada buntag gitanaw sa pastor na ara, nagplasta na silang balay. Nalipay ko nga, pinanak yung Liguan, duha ka buok nga koloni sa farm. Kung gusto ko padagahanon pa, kamahala ng dugos. Tanan nga mga failure na mo sa una, gipang balik rabi sa Ginoo. Katong nang layas na mo nga Liguan, grabing paak na mo ato. Pero karon wagid mi napaakan. Wa na gid mi paak. Yun sa Bible, naay mga purpose sa kinabuhi nga wa na dayon, kay naay pinakamaayo pa ang Ginoo nga plano. Amen. Pero sa dihang na failure mo, ni undang na mo dayon sa tinoday, di gid nyo makita unsay katuyuan sa Ginoo. Amen. One day na membro, kaila si Pastor Paul, na membro, grabe niya ka pressure kay naundang yang trabaho, ang iyang negosyo na way klarong income.
Naingon siya, Pastor, murag, buakon pa man siguro sa Ginoo ako ang ulo sa ako makakitag trabaho. Kung ayaw pagpawas, paglaom na purpose ang Ginoo, nganong nawala itong trabaho? By the grace of God, pila ka months, giplasta sa Ginoo, nimbalik, nidako pa yung sweldo kaysa tangunan niya nga sweldo. Kay naay purpose ang Ginoo. Giwala to, kay naay katuyuan ang Ginoo, nga mudako pa ni siya. Amen? But sometimes, ang Kristohanon mahadlok mo venture og mga, kay ang iyang hunahuna, wa pagali na sugdan, failure na. Nanangutanan ako, Pastor, kung mag-poultry ko, asan ako ibaligya ang itlog? Wa pagali kay manok, nagproblema na kag-asa ni mo ibaligya. Siya oroy umamatay. Wa pa kay binuhin, naghunahuna na kag mamatay. Ikaw, sige, pasaligan ta mo. Kamo tanan nga mopalit sa ako ang manok. Kamo tanan nga mopalit sa akong manok. Ako na'y bahala mag-technical. Ako'y technician. Yeah. Wa na sila kahadlok. Pero lang question, asa ibaliga? Hantod nang giaway na. Kawa, pagali mo'y tangkal, nang giaway na mo. Say mahadlok ang Kristohanon. Kay talawan siya og failure. Ngunong mahadlok man ka nga namay Ginoo mo restore kung ma-failure. Amen? Ngunong mahadlok man ta namay Diyos mo restore. Og may kag failure sa amo ang mga investment dito, pagkadako sa mga failure. Pero salamat sa Ginoo, by the grace of God, gi-restore sa Ginoo. Ayaw mo kahadlok. Naay mga purpose nganong wa na dayon. Number 1, kay basin makahatag og garbo nimo. Number 2, naay purpose nganong giguba sa Ginoo tong katuyuan, kay ang Ginoo nasa plano nga bas dako pa sa imuhang katuyuan. Number 3, tanawan niyo. In the book of Isaiah, number 3, Isaiah chapter 14, verse number 24. Isaiah chapter 14. And I hope nga kini nga message makatabang unta nato ba nga ma-open atong mind nga dili ta mahadlok kay naay Ginoo mo tabang. Amen. Kanindot sa tema, compel them to come. Sa tinuod, lisod kayo mag-compel kag tao dalo nimo simbahan. Kung waay sa imong kinabuhi dili makita nga gi-bless ka. Amen. Uy, ato tag simbahan. Unya wa nakita ang improvement sa imong kinabuhi, lisod kay na. Ningon tong tao, og musimba ko sa inyong simbahan, kanang imong kalisod, mahimo puna na akong kalisod. Wa na gud ni simba og dayon. Imbitaron ko nimo, kanang imong kalisod nga diri ka sa ako, baptis. Diri ka sa ako manghuam og bugas, basin kanang imong kalisod, mahimo puna ko ng kalisod. Ya, ganahan mo na maminaw. Hello. Ayaw mo kahadlok, naay Ginoo mo tabang. Amen? Basta dili lang mo hatag og pride, ayaw kahadlok. Ikaduha, kung naay failure ay kahadlok, naay Ginoo mo restore. Greater than sa imong katuyuan. Ikatulo, tanawan na ikatulo, and then mahuman na dayong ko. Ikatulo, Isaiah chapter 14, verse number 24. Ang broken purpose, kanang dili katuyuan sa Ginoo, di gina mahitabo. Tanawa. Isaiah chapter 14, verse number 24. Iyon ang Bible. The Lord of hosts hath sworn, saying, surely as I thought, so it shall come to pass. Ingon ang Ginoo, kung unsay gihuna-huna daw sa Dios, mao ginay mahitabo. Kung unsay nasa hunahuna sa Ginoo, mao ginay mahitabo. And as I have purpose, so shall stand. Kung unsay katuyuan sa Ginoo, mao ginay mahitabo, mao ginay mobarog. Kung unsay plano sa Dios, sa tinud ako, wa gyud ni sa akong plano mapastor ko. Wa gyud na sa akong plano mapastor ko. Halos tanang trabaho gisudlan ako. Kay wa gyud koy hunahuna magpastor. Nagulayan na mo, nami gulayan, mangispray mig mangga, tanan manggabas, unsa pa diha, tanan panginabuhi, gisudlan ako. Wa gyud sa akong mind magpastor. Pag-abot human ako high school, ni-enroll ko sa St. Peter. Kaya kung tuyo magpare. Pero ang tuyo sa Ginoo sa ako, pastor man gyud, wa gyud ko gidayon sa pare. Kaya ang purpose sa Ginoo, kung mapare ko, luoy ang mga madre. You know, diha ka, mamakslide ang mga madre. Balhin, gibalihin ko pastor. Pagkanindo sa seminaryos pare, ang pagkauna mo dito, baka sa buntag, baboy sa odto, grabe ka gatas na pay gatas, kanindot sa mong pagkaon. Yung Ginoo balhin, kay madamage ning
seminaryos pare. Pag-abot ako sa Bible school sa pastor, kalabasa sa buntag, kalabasa sa udto, kalabasa sa hapon, basta kahuna-huna ko balik. Kapig gutuma po dahani oy. Kahuna-huna ko balik. Ang tamban, ang pika side, duha ka kap man among kanon, ang pika side nga tamban sa isa ka kap, ang pikas nga side sa isa pud ka kap. Kala ko, mobalik ko St. Peter, kagutom ba dani magpastor? Pero may katuyuan sa Ginoo, na pastor jud ko. Kaya may purpose sa Ginoo. Amen. Church, pangutana, katuyuan ba sa Ginoo nga ang imong kinabuhi dili ka mo uswag? Plano ba sa Dios ang imong kinabuhi dili ka mo uminto? Plano ba sa Ginoo nga pila na katuig ang nilabay, ang imong kahimtang maura gihapon? Hello. Tanawa. Verse number 25. Sige, verse number 25. Yun ang Bible. That I will break. Ang verse 24, yung sige no, naasay katuyuan sa iyang mga katawhan. Yung sige no, that I will break the Assyrian in my land, and upon my mountains tread him underfoot. Then shall his yoke depart from of them, and his burden depart from of their shoulders. Tanaw ha, yung sige no, ang purpose sa Ginoo nganong palayason niya ang Assyrian para ang iyang mga katawhan mawa na tong yugo nga gipasan-pasan. Sa tinod, ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili biyata magpabilin nga pobre. Dili biyata magpabilin nga lisod. Dili biyata magpabilin nga dugay na kayong katuigan. Nagsige na gihapon tagpas anog yugo. Salamat ko sa Ginoo pagsugod ng most ministry. Grabe gyud nga kalisod ng most ministry. Grabe yung lisura ng most ministry. Ang among support 300 pesos aman. Cesarean akong asawa. Grabe yung kalisod. Ang amo ang dingding sa balay, sa simbahan, trapal. Ang among sahog, kawayan. First time nakapalit mi og foam nga 2 inches, hastang limian na sa among tulog, nakapalit na mig foam. Grabe jud kalisod, bay nakaingog jud ko, grabe jud ang mong nagyan. Pero yung sa Bible, dili na mooy katuyuan sa Dios nga tibuok nimong kinabuhi, nagsige na kagpasaan og yugo. Nga hantod na lang ka mamatay, ang imong kinabuhi wa jud ka kasuway og pag-uswag. Hello. Niuli ko sa bayugan, nananghid ko sa kong pastor. Pastor, bato sa kong Cebu. Kung sa kong Cebu, mupahuway sa kong ministry, mga-apply ko sa company sa electrical sa Cebu. Iyon akong pastor, ayaw sa lakaw, pagpuyo sa. Papuyo ko sa bayugan, stay ko niya. Wako nakadayon og outog Cebu kay mga apply sa electrical. Hantod, decide ko mag-mission og baba. Pag abot og baba, ni samot kalisod among kinabuhi. Ni samot kalisod pag mission. Pero salamat ko sa Ginoo, kato nga kalisod, dili na gyud pariha karon. Nga naman, dili katuyuan sa Ginoo, maniguwang na lang ka, nagsige ra gihapon kag pas-an og yugo. Hello. Sa una, mupalit ko bugas 20 pesos, mangita kog tindahan nga walay na malit. Kay mauwaw ko mupalit og 20 pesos nga bugas. Pag uli nako, nabuslot ang silupin sa karsada. Rough road pag yun. Gibadapin akong motor, gipupuhon akong bugas, bahalag na yung mga bato, samtang namupuhukos bugas, nagtuo akong luha. Nakaingon ko, luuyan ako, no? Kaluoy nako. Agi ang mga motor, mapuno ko sa abog, pero antos ako pamupuho ang bugas, kay kung di na ko pupuon, o sa may kanon sa kong pamilya. Ko, bugas na, sagol pas bato. Pero pag abot sa panahon, by the grace of God, dili kabubuton sa Ginoo nga ang among kahimtang kaniadto og karon pareha ra gihapon. Salamat ko sa Ginoo. Gipilan ko sa Ginoo. Dili man pag si mayo hambog no pastor. Pero salamat ko sa Ginoo, gipilan mig duha ka sakyanan sa Ginoo. Na mga motor, dili na pareha sa una. Ngano man, ingon sa Bible, dili plano og kabubuton sa Ginoo nga hangtod sa hangtod ang imong liog nagpas-an nagyapog yugo. In the Bible, and the burdens, ang imong kabugaton, gusto sa Dios kuhaon sa imong abaga. Nga moabot ang panahon ng imong kinabuhi, nausap na gyud dili pareha na sa una, dako na kay kalainan. Amen. That is the purpose of God. Kung dili
katuyuan sa Dios nga hangtod sa hangtod di ka mo asinso ka oy. Ang problema lang basin mahadlo kag failure. Hello. Basin mahadlo ka. Tanawa ang Bible. Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah 29 verse 11. Tanawa ang Bible. For I know the thoughts that I think toward you. Ingon sige no, kabalo ko sa akong gihuna-huna diha nimo. Pati pasabot, sa imong kinabuhi ang Dios nasa plano nimo. I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. O sa man ang expected end, that is a good future. Nga ang kasuhanon daw, kung anak ka sa Diyos, ang plano sa Ginoo, ang hunahuna sa Diyos, tagahan kag mayong kaugmaon. Tagahan kag mayong kinabuhi. Dili purpose sa Ginoo nga hangtod sa naluwas ka, pobre ka, hangtod na lang mamatay, pobre lang gihapon. Paminag kasuhanon, dili gid na mo'y katuyuan sa Ginoo. Amen. Tanawa. 1 Corinthians chapter 2 verse number 9. Sige. 1 Corinthians chapter 2 verse number 9. Tanawan yung Bible. Ingon ang Biblia. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, ang imong dalunggan wa nakadungog. Neither have entered into the hearts of men the things which God hath prepared for them that love Him. Natanawahan ng Bible, kung ikaw daw nga kisuhanon, naa kay gugma sa Diyos, nabiyagyan na ang Ginoo sa imo. Nabiyagi prepare ang Ginoo sa imo. Kung naa kay gugma sa Diyos, wala daw kakita imong mata. Wa nakamatikod imong dalunggan. Wa kabati imong kasing-kasing. Wa nasod sa imong kasing-kasing. Nga ang Diyos diyay, naigiandam sa imuha. Muna ako nga pastor, akong kisuhanon, ang akong gi-pray sa Ginoo, Lord, kung unsa man ang imong gi-prepare, gusto gina ko maangkon. By the grace of God, gihatag baya sa Ginoo. Hello? Dili purpose sa Ginoo ang imong kahimtang diha ra na pirmi. Dili na mo iplano sa Dios. Natanawa ra gud. You know, I like this verse. We know Psalms 23 verse number 1. Sige, up to 7. Sige, tanawan ninyo. Kabalo mo, kung ang imong kinabuhi, unsay kinabuhi sa tao nga gibantayan og Dios? Say, nindot kita, memorize na to ng Psalms 23 verse number 1 to 7. But you know, kung nasabtan ninyo, unsa di ay kinabuhi sa tao nga Ginoo ang nagbantay nimo? Hello? Amen? Unsay kinabuhi sa tao? Ingon si David, the Lord is my shepherd. Sa niyo si David, ang Ginoo mo'y ako magbalantay. Ay siya natuhan, way makulang nako. Sa tapa kung na-feel nimo, sa imong kinabuhi nga Ginoo mo'y nagbantay nimo, wag gyud makulang nimo. Yang anong pirmi man lagi kulang? Pastor, pirmi lang man lagi may kulang. Wa siguro ko gibantayan sa Ginoo. Gibantayan, pero wa ka nagtanaw sa nagbantay nimo. Hello? Gibantayan kag Dios, pero wa lang ka na malandong sa nagbantay. Kay kung mabati lang nimo nga gibantayan ka sa Ginoo, wa gyud makulang nimo. One day nagtry ko og suwat sa akong expenses every month. Akong gilista bayronon tanan. Mga loan, mga bangko, tanan. O grabe kada ko asa man tanan, dako abas atong expenses kada bulan. Ay nato ko nakasuway mo og suwat bitaw sa inyong nakasuway kog training sa ATI nga mahitungod na ba? Suwat tanan expenses tanan, mo na imuhang need sa isa ka bulan. Grabe kada ko. Nakain ko asa ka ni kuhaon. Pero abi ninyo, kung ingon ang Bible, the Lord is my shepherd, I shall not want. Matagbo gyud ang tanan. Amen? Mamemorize na to na. Pero sa iwato na feel ang kinabuhi nga gibantayan o Ginoo. Hello? Amen? Church, I hope masabta na to. Kanang imong purpose sa kinabuhi, na mga hinungdan nganong nawa na dayon. Unang hinungdan, ang pride. Ikaduha nga hinungdan, yung sa Bible, na ay greater purpose ang Ginoo. Ikatulo, dili na mo'y katuyuan sa Ginoo sa imo. Amen? Ibutang sa imong kasing-kasing, dili ni mo'y katuyuan sa Ginoo nga diri ra ko taman, kinahanglan ko mouswag. Amen? Kinahanglan ko mouswag. Kanindot man kaingon jud, kanindot sa kinabuhi nga naay Dios nagbantay. Ingon si David, verse number 2, He maketh me to lie down in the green pastures. Kung gibantayan ka sa Dios, sa green pastures kay ibutang.
He leadeth me beside the still waters. Kanindot ra sa kinabuhi nga gibantayan sa Ginoo. Amen? Hello? Na-feel ba ninyo nga nindot ang kinabuhi na Diyos? Amen? But you know, daghan biya kasuharan nga wa sila kabati sa kinabuhi nga naay Ginoo. Discouragement ilang kinabuhi. Ingon pa si David, He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bisan pa, og naglakaw ko sa shadow of death, dili ko mahadlok kay naay Ginoo. Ingon si David, verse number 5, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Kanindot na sa kinabuhi nga naay Ginoo no nagbantay, kay naay lamisa giandam sa Ginoo. Amen? Napagid verse number 6, anawa, Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kanindot sa kinabuhi nga naay Ginoo nga shepherd. Hello. Kanindot. Munang kuson ayaw mo ka-discard sa kinabuhi na iplano og katuyuan ang Dios. Amen. Na purpose sa amo mga bisita, wa gyud laing hinungdan nganong si Kristo nagpalansang sa cross. Ang hinungdan, ang purpose nganong nagpalansang Ginoo sa cross aron na gyud pagluwas nato. Wala gyud lain. Kay kung nakita pa sa Ginoo, ikaw may makaluwas sa imong kaugalingon, dili na siya magbalansang sa cross. Amen? Simple. But I hope karon nga buntag, kung na may mga broken purpose sa imong kinabuhi, na kay gisugdan, wa na dayon, okay na tanato, ni kwarta na takan, naputol man. Kwarta naman tato, naputol man. Kung nauna naman, pangayua sa Ginoo ang iyahang katuyuan. Amen? I do not know if you experience about anak nga butang sa kinabuhi. But kami nakasuway mi. Pero salamat sa Ginoo. Gi-restore sa Ginoo. O salamat dili day plano sa Dios ang imong kinabuhi diha rataman. Amen. Lord, salamat sa imong pulong. Salamat sa mensahe. Salamat Lord sa imong pagtudlo kanamo Ginoo. Lord, na mga butang sa kinabuhi, na may mga gisugdan, na may mga plano, pero naay intervention nga imong gihimo. Salamat Lord nga naday kay katuyuan labaw sa tanan. Tinuod sa kinabuhi ni Job, nasa gihimo na namuhi sa buhilo para sa iyahang offering, para sa iyang pamilya, para sa iyahang pangtabang sa mga tao. But later on, naguba ang iyahang plano. Dili niya masamtan, but ingon imong pulong, ang iyahang purpose is na broken because there is a greater purpose nga gihimo nimo sa iyahang kinabuhi. Lord, I pray this morning nga makita ang tanamo, masabton tanamo Ginoo, nga sumala sa imong pulong sa Isaiah, nga dili nimo katuyuan, dili nimo purpose sa kinabuhi sa tao, nga gihimo minimo para lang nga among kinabuhi hangtod mi mamatay, magsigig pas-an og kasakit, magsigig pas-an og yugo, na i-burden among gikabibak kanunay. Kung dili ingon sa imong pulong, tagaan minimo og maayong kaugmaon. This morning, O God, kung unsa may response sa mga kasuhanon sa imong pulong, unsa may ilang nabati, sulod silang kasing-kasing, unsa may ilang tinguha sa kinabuhi, I pray nga ilang iduol, ilang iampo diha nimo, og pasalamatan nila imong pulong, sugod karon, dili sila mahadlok kay na Dios nga nagbantay. Kanindot sa kinabuhi na ami Ginoo nagbantay. I hope Lord, mabati sa matag usa nga naami Ginoo nga nahimong shepherd. And all the glory belongs to you. In Jesus' name.